Walang alkalde sa makabagong kasaysayan ang sumira sa kanyang lungsod tulad ng ginawa ni Sadiq Khan sa London. Ganito na ang itsura ng London ngayon. Hindi ito Bangladesh, kundi ito ang lugar ng mga Bangladeshi sa London, Silangang London. Tingnan mo yan. Ito ang idinulot ng pagkakaiba-iba sa London. Sa palagay ko, ang London ang pinakamarami. Tingnan mo tong taong ito. Tingnan mo tong taong ito. Naglalakad lang ng parang wala lang. Tingnan mo tong balot sa kamay niya at basta na lang niya itong itinapon. Oops, itatapon ko na lang. Tingnan mo yung taong yon. Tingnan mo tong maginoong Briton. Kapag nagangkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, nagiging ikatlong mundo ka rin. At kailangan mo lang tingnan ang lahat ng mga pangunahing kabisera ng kanluran sa mundo. At sa parehong panahon na nangyayari ito, ito ang sinasabi ni Sadiq Khan tungkol sa pagkakaiba-iba. Sa kaliwa, sinasabi ni Sadiq Khan kung paano pinayayaman ng pagkakaiba-iba ang London. At sa kanan, nakikita mo ang bawat Brito na napatay dahil sa pagkakaiba-iba. Alam niyo, taliwas sa sinasabi ng iba, hindi tayo pinapahina ng ating pagkakaiba-iba. Pinayayaman tayo nito sa lipunan, ekonomiya at kultura. At hindi natin kailanman dapat kalimutan yan. Ganito nito pinayayaman ang London sa aspeto ng lipunan. Tingnan mo yan. May iba pa akong halimbawa. Tingnan mo ito. Ito ang panlipunang pagyaman ng Londres. Tingnan mo yan? Hindi ka makakakita ng ganyang karaming babae na nakasuot ng burqa at hijab sa Pakistan, lalo nang hindi sa London. Pero pasensya na, Londres. Ito ang dahilan kung bakit itinigil ng UAE ang pagbibigay ng scholarship sa kanilang mga mamamayan para mag-aral sa UK. Uy, sandali. May nakita akong isang Brito na babae. Yun lang. Isa lang. Tingnan mo yan. Ito ay pagtataksil. Tingnan mo to. Ganito pinapayaman ng London sa aspetong panlipunan. Kaya iyan ang social enrichment. Ang ipinagmamalaki ko bilang alkalde ng lungsod na ito ay na hindi kailanman nagpapadala ang London sa galit at ekstremismo. Hindi kailanman nagpapadala ang London sa galit at ekstremismo. Kaya hayaan ninyong ibalita ko sa inyo ang pinakabagong balita mula mismo sa London. May pananaksak sa Shepherd's Bush. Alam ko kung saan yon. Sa West London ba yung umaga? Isang taong namatay at 2 nasugatan dahil sa diversity. Dumating ang mga pulis at paramedic sa Esk Road sa Shepherd's Bush bago mag-alas 9 ng umaga. May harang ay inilagay at isinara ang kalsada sa trapiko. Pinaniniwala ang nangyaring insidente bandang alas 8:30 ng umaga. Natulog ako nung oras na yon. Ibig kong sabihin, sa Australia yon. Gusto mo bang makakita pa ng iba sa enrichment? Ito ang Oxford Street. Luma na ang video na ito, syempre. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Ito ay isang sibilisasyon na pabagsak na at lalo pang bumibilis ang pagbagsak nito. Panoorin mo itong video na ito. Sabi ni Sadiq Khan, ligtas ang London habang siya ay napapalibutan ng mga bodyguard. Naglaan si Sadiq Khan ng konting oras mula sa Escadunia para ipakita sa iyo kung gaano kaligtas ang mga kalsada ng London. Gaya ng nakikita mo, naglalakad-lakad siya sa mga kalsada at hindi inaasahan na may masamang mangyayari sa kanya kahit kailan. At marahil ay dapat tayong matuto mula rito at tigilan na ang pagpapanggap na may mga delikadong lugar sa London. Alam mo ba? Noong lumalaki ako sa Pakistan, madalas kong marinig ang mga halimbawa mula sa mga taong tulad ni Imran Khan na laging pinupuri ang kanluran at ang pamamayani ng batas doon. At sinasabi niya sa amin ang mga MP, mga alkalde, at kahit ang punong ministro ng Britanya ay naglalakad at sumasakay pa ng bus papuntang Westminster. Yan ang mga kwentong kinalakihan namin. Noong dekada 90 pa yon, siyempre. At ganito na ang kalagayan ng London ngayon. Tingnan mo to. Ito ay isang trend sa London. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ang buong video dahil nagkaproblema ako nung nakaraan. Tingnan mo to. May lalaking may hawak na kutsilyo at mukhang sasaksakin niya ang isang babae. At maririnig mong sigaw ng isa pang babae na sumisigaw. Parang, Diyos ko, may mga kutsilyo. Hindi ko alam kung bakit nagugulat pa ang mga tao dito. Tingnan mo. Ganito ang itsura ng isang ordinaryong araw sa London. Tingnan mo to. Wala kang makikita ang kahit isang Briton. Tingnan mo. Boom! Ano to? Ito ang London para sa inyo mga kaibigan. Mga lalaking galing sa ibang kultura, nagsusuntukan, nagkakagulo, nagbubugbugan, habang ang mga nanonood ay basta na lang nanonood. Hindi na sila nagugulat o namamangha
dahil naging karaniwan na ito. At ganito inuuna ni Sadiq Khan ang mga hindi British na tao. Sobrang galit na galit ako. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Paulit-ulit akong nagmumura. Sadiq Khan, kakapahayag lang niya. Kailangan kong basahin. Kasi kakapahayag lang niya ng bagong panukala para magpatayo ng 40,000 bagong pampublikong pabahay. Na particular na prioridad para sa mga Muslim sa ilalim ng Muslim Housing Plan. Itatayo ang mga ito malapit sa mga mosque at halal na tindahan. Tama ba ang naririnig ko? Hindi ba yon nakakahate? Hindi ba? Iyan ba ay pagiging inklusibo? Iyan ay diskriminasyon. Maisip mo ba? Maisip mo ba kung tayo ay gumawa ng anunsyo na ang gobyerno ay magtatayo ng 40,000 bagong bahay? Pero uunahin nila ang mga hindi Muslim o mga puti? Isipin mo yon. Isipin mong sinabi natin na magtatayo tayo ng 40,000 bagong bahay at uunahin natin ang mga pamilyang puti. Hindi nga nila masabi na uunahin nila ang mga veterano. Hindi nga nila masabi na uunahin nila ang mga may kapansanan o ang mga walang tirahan. Kailangan nilang unahin ang mga Muslim. Ito ang Marble Arch. Lumalala na ang kalagayan sa mga lansangan ninyo. Mabilis na bumabagsak ang mga lungsod ninyo. At kasabay nito, minamanipula pa kayo para pagdudahan ng realidad. Nabubuhay tayo sa isang baligtad na mundo, mga pare. Ang London ay isang napakahalagang lungsod. Sa simbolikong paraan, napakahalaga talaga ng lungsod na ito. Sa palagay ko, ito ang pinakamahalagang lungsod sa kanluraning mundo. O kung ayaw mo humabot sa ganyang pahayag dahil gusto mo isama ang Berlin at Paris, kung ganon, sa Anglosphere, ang London ang pinakamahalagang lungsod. Ang Australia, Amerika, Canada, New Zealand, lahat ng ating magagandang bansang kabilang sa Anglosphere ay nagmula sa London. Anuman ang natuklasan at napag-usapan, anuman ang naabot sa politika o akademya, nangyari ito sa London. At pagkatapos ay nangyari rin ito sa iba pang bahagi ng kanluran o ng mundo ng Anglosphere. At ang lusod na yon ay bumagsak sa ganito. Ito na ito, ito na ito. Mga isang buwan na ang video na ito. Tignan mo yan. Nangyari ito noong World Cup. Pinalibutan ng mga babaeng ito. Ang mga Britanikang babae ay pinalibutan ng napakaraming, ewan ko, sa tingin ko mga tagahangang Moroccan o kung anuman. Sinira nila ang kanilang kotse. Nandyan! Tingnan mo yan! Hindi ko alam kung matapang siya o tanga. Lumabas siya. Pwede sana siyang kuyugin at patayin ng mga tao. Pwede ko pa itong pahabain. Ito ang London, kung saan nagipan ng mga kriminal. Talaga? Tingnan mo yan. Tingnan mo, pinapanood mo ang isang aktual na pagdanakaw sa isang tindahan ng alahas. Tingnan mo yan. Lichtas ang Lomres. Ayon kay Sadiq Khan. Tingnan mo yan. Nangyayari ito ngayon mismo. Pinapanood lang ng mga tao. Nagre-record pa. Nasaan ang mga pulis? Pasensya na. Abala sila sa pag-aresto ng mga tao dahil sa mga post sa social media. Diyos ko, ano yun? Ano yan sa itaas? Hindi na magtatagal at darating ang araw na ang mga taong ito ay magbubuhos ng kumukulong tubig sa mga taong sumusubok puwersahang pumasok. Parang noong panahong medieval. Ano? Ayan na. Ganun lang kasimple. Tingnan mo yan. Ayan na. Isang puting Briton ang binubugbog ng mananakop na ito. Diyos ko, ito ang Barking and Dagenham. Diyos ko, tingnan mo yan. Nanatili ako dyan ng mga 2 buwan noong hindi ko pa kaya makakuha ng magandang Airbnb. Tingnan mo yan. Ito ang Barking and Dagenham. Tingnan mo kung sinong gumagawa nito. Mga Muslim, mga taga-ikatlong mundo, walang puti. Mag-load tayo ng mga gamit sa trako sa van natin at basta na lang itapon sa parking lot. Pwede pa akong magpatuloy, mga pare. Pwede pa akong magpatuloy. Nakakadiri. Nakakadiri. Bakit siya dumadalo sa mga relihiyosong seremonya na to? Tingnan mo yan. Hindi ko ipapalabas sa iyong video dahil baka mapahamak ako. Ganyan talaga sa London, di ba? May lalaking may kutsilyo na umatake sa isang Uber driver. Uber o DoorDash o kung ano man yon. Ginamit ba ng London ang Houston? Hindi. Halatang nagbibiro lang yon. Oo,
Pero, sa tingin ko, ito ay sa Pakistan. Oh, sigurado akong Pakistan ito. Hindi ito Pakistan. Ito ay Bangladesh. Ganitong nangyayari kapag marami kang inangkat na mga taon na ganito. Kita mo mga bang-bang Bengali ito. Kapag inangkat mo sila, ganito ang ginagawa nila. Bakit sila magiging iba? Ganito rin naman ang kinalakihan nilang gawin sa kanilang mga bansa. Bakit mo iisipin na magiging iba sila o aasahan mong magbabago sila? Eh di ikaw ang naloko. London. Itong lalaking ito nakaupo lang doon. Sa tingin ko, Iraqi siya kung tutusin. Hindi siya Bengali. Kapag sumasakay ka ng tren sa London, huwag kang maglakad sa gilid na ito dahil maaring mangyari ito sa'yo. Panurin mo ito. Ito. Itinulak lang niya itong tao papunta sa riles ng tren. Buti na lang, huminto ang tren at mabilis siyang naiyahon. Basta na lang tumakbo ng walang dahilan. Wala. Naglalakad lang talaga. Ignan mo to. Itong lalaking to, nakaupo lang siya dyan. Papatayin na lang ako ng tao. Boom! Ito ay pagtataksil. Gusto kong isipin na darating ang araw ng paniningil. Gusto kong isipin na lahat ng taong gumawa nito, balang araw, ay mananagot sila. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Hati ang kanan. Si Nigel Farage ay duwag. At baka hindi makakuha ng mayorya si Rupert Lowe. At hindi sila magsasama. Pero sa huli, gagawin din nila. Gagawin nila. Kailangan nilang gawin. O baka ito na nga, ganito natin mawawala ang UK.